Dear Kuya T, una sa lahat binabati po kita ng magandang araw at lalong-lalo na po sa programa mo at sa mga tagapakinig ng iyong istorya sa buhay. Tawagin mo lang po ako sa pangalang Michael, 35 years old, single, at nagtatrabaho na po ako ngayon sa isang malaking kumpanya dito sa amin. Ito po yung karanasan ko na sinusulat ko ngayon at pinapadala ko sa inyong programa. Iukol po sa aking karanasan noong college na po ako. Si Papa po ay isang manager sa isang malaking kumpanya dito sa amin at si Mama naman po ay isang guro dito sa lugar namin. Isang araw po, Kuya Tio, meron pong dinala si Papa ng isang lalaki, matipuno, macho, gwapo, at hindi man siya maputi. Moreno po yung kulay niya. Iwan ko ba, bakit ba ako humahanga sa ganyang tao, Kuya Tio? Hindi naman ako bakla. Wala naman akong karanasan. Kaya napahanga lang ako pag tuwing nakikita ko yung taong dinala ni Papa dito sa bahay. Siya pala si Kuya Tio, si Kuya Angel. Mga 40 years old something na siguro siya. Siguro may pamilya na siya. Kaya hindi ko naman natanong, hindi pa kami nag-uusap kasi baguhan ko siya. Pinakilala lang po siya ni Papa sa akin kasi para meron akong makasama dito sa bahay tuwing wala sila. Noong isang araw, Kuya Tio, habang sila Papa ay natatrabaho na at si Mama, pumunta ako sa likod bahay namin kasi meron akong titignan. Kaya datnan ko si Kuya Michael doon, Kuya Angelo doon, Kuya Tio, nag-aayos, nagkukumpuni po ng motorsiklo ni Papa. Kaya tinatanong ko, "Uy, Kuya Angelo, anong ginagawa mo dyan?" "Uy, Michael, ginagawa ko po itong motor ng Papa mo kasi sabi niya, ayusin ko daw kasi magmumotor siya pag wala siyang trabaho at mamamasyal sila ng mama mo sa lupain niyo, sa farm niyo." Marunong ka pala magkumpuni, Kuya Angelo. Oo, Michael, konti lang, pero may alam naman konti. Galing ka pala, Kuya Angelo, Kaya siguro, batak na batak yung katawan mo. Kasi, sanay ka sa mga bigat na bagay. Yun ang sinasabi ko ni Kuya Angelo. Ang suot ni Kuya Angelo, Kuya Tio, is naka-short, short na jersey at nakasando po ng itim. Yung kitang-kita po yung bakas ng katawan niya, Kuya Tio. Kaya napatitig mo lang ako sa kagandahan ng katawan niya. Hindi ko alam kung bakit po ako mahanga sa kanya. Kasi first time ko po yung sa sarili ko na na-appreciate yung kagandahan ng kaanyuan ng isang lalaki. Kaya minsan, parang sumasaya na po ang araw ko pag nakikita ko si Kuya Michael. "Oh, Angelo, Michael, bakit po nakatitig ka sa akin?" "Ha?" Sabi ko. Nagulat ako kasi nakatitig si Kuya Angelo sa akin, Kuya Tio. Kaya napatulala ako. Hindi ka nakakita ng lalaki na kasing gwapo ko? Pabiro naman ang sabi ni Kuya Angelo. Hala, Kuya Angelo naman Grabe ka naman. Marami mga artista nakikita ko. Yun ang balik ko sa kanya, Kuya Tio. Para hindi niya ako mahanap. Nang tumayo si Kuya Angelo, Kuya Tio, kasi tapos na po yung gawain niya sa motor at nagpagpag po siya. Doon po ako namangha kasi bakat na bakat ng
Noon, Kuya Teo, nagkalapit po yung mukha namin ni Kuya Angelo. Bumagsak po ako sa katawan niya. Hindi ko po alam kung anong gagawin. Kasi ramdam ko po yung santol niya na naipit ko ng katawan ko. Kaya uminit po ako. Hindi ko alam. Kaya si Kuya Angelo po ay umakap sa akin. Sabi niya, alam ko po yung anong gusto mo, Michael. Alam kong gusto mo ako. Hindi mo lang masabi kasi confused ka pa sa kasarian mo. Natulala ako, Kuya Tio, sinabi ni Kuya Angelo. Tama naman siya, pero parang first time ko kasi nakarinig ng ganun galing sa lalaki. Kaya na-speechless ako that time. Sabi niya, "Hoy, bakit ka nakatulala dyan? Ano, halikan kita? Gusto mo?" Sabi ni Kuya Angelo, wala akong boses sa loob sa bunganga kasi natulala ka talaga ako, Kuya Tio. Kaya pinalikan niya yung lips ko, Kuya Tio. Yun, nilapat kong mga labi namin, Kuya Tio. Pinalikan niya ako sa labi, sa liit. Andun, nagsimula na pong lahat, Kuya Tio, yung may nangyari talaga sa amin ni Kuya Angelo. Ito po yung sulat ko ng karanasan ko noong college pa po ako, Kuya Tio. Hindi ko alam kung nasaan si Kuya Angelo ngayon. Sana may napulot kayo na kilig moment sa sinulat ko ng karanasan ko noong college. Maraming salamat po. Nagmamahal, Michael. Wala, Kuya Michael. Grabe namang biro mo. Marami kayong artista na gwapo. Nakikita ko na. Sabi mo, biro lang yun. Ikaw talaga. Waksin mo na yan sa utak mo, Michael. Kuya Angelo, samat ko sabi. Halika, kain muna tayo ng merienda. May ako doon, may tinapay at saka kape. Gusto mo magkape or soft drink? Tara, parang nagugutom din ako eh. Ayun, Kuya Teo, pumunta kami sa lamesa, sa kusina, tapos nagmerienda kami ni Kuya Michael, nagpintuhan, tawanan, partner, nagdala namin magkasama, magkakilala ng time na yun. Kaya, komportable ako kay Kuya Angelo kasi para na rin kuya ang tingin ko sa kanya. Kuya na may pagnanasa. Nga sa utak ko, naglalaro kasi yung utak ko. Isang araw, Kuya Tio, nang nagmumotor sila Papa at si Mama sa farm namin, kami na naman ni Kuya Angelo na iwan sa bahay. Kasi may ginagawa siya na nagkukumpuni ng lababo namin kasi nasisira po, tumagas po yung tubig sa kusina namin. Hindi po magkaano sa tubo, kaya kinukumpuni po ni Kuya Angelo. Doon nakita ko na naman yung malaking santol ni Kuya Angelo. Bakat na bakat, Kuya Tio. Kaya hindi ko talaga mawaksi yung tingin ko sa pang-ibaba niya. Yun, nakatitig ako sa tabi ng lamesa. Kaya hindi ko na malaya nakikita pala ako ni Kuya Angelo. "Oh, Michael, kanina ka pa dyan?" Sabi ni Kuya Angelo. Bago lang, Kuya Angelo. Bago lang ako dito natatayo. Baka may kailangan katawagan mo na ako. Yun ang sabi ko kay Kuya Angelo, Kuya Tio. Kaya napasmile naman si Kuya Angelo. Kitang-kita yung dimple niya, Kuya Tio. Ang pugi talaga ni Kuya Angelo. Ayun, Kuya Tio. Sabi pa ni Kuya Angelo, kunin mo yung gamitin ko dyan sa bag. Pakiabot naman, Michael. Kaya kinuha ko, inabot ko sa kanya. Doon ko nakita yung
Do'n ko nakita yung kabuuan ng katawan ni Kuya Theo. Kasi nakahubad po siya at naka-short lang po siya na boxer sa kanyang pangbaba. Uy, pabiro na sabi ni Kuya, "Uy, Michael, ano yung tinitignan mo diyan sa baba? Hindi ka mo ba nakakita ng malaking santol?" Sabi ni Kuya Angelo. "Ha? Ano santol?" "Santol, yung santol. Hindi mo alam yung santol?" "Ah," sabi ko, "santol yung matamis, Kuya Angelo?" "Oo, matamis yung santol ko." Biro ni Kuya Angelo. Naka-smile na naman si Kuya Angelo. Nakita sa akin. "Ano, gusto mo yung santol ko?" Sabi ni Kuya Angelo. Sabi ko naman, "Kung pwede." Yun. Yun ang ko, yun ang sagot ko, Kuya Theo, sa kanya para hindi naman siya ma-offend. Salamat natapos ko na ikaw kumpuni ng nyo, lababo. Tara. Anong tara, Kuya Angelo? Tara, magkape muna tayo. Kasi napagod ako eh. May tinapay ba dyan, Michael? O meron, Kuya Angelo. Halika dito sa lamis. Itayo mo nga ako, Michael, sabi ni Kuya Angelo. Mahirap kasi, sakit ang likod ko. Yun, hinawakan ko yung kamay ni Kuya Angelo. Tapos inangat ko. Doon, hindi ko nabalanse yung paa ko. Tapos nasubsob ako kay Kuya Angelo. Doon nagtama yung mga pisngi namin ni Kuya Theo. Kaya hindi ko napigilan yung na bumagsak yung katawan ko sa katawan ni Kuya Angelo.